lost and lonely within. Loving wondrous compassion, the King of all kings, in pity and love, took me under His wing. Oh yes, I'm a child of the King. His royal blood now flows in my veins, and I, who was wretched and poor, now can sing. Praise God, Praise God, I'm a child of the King. now I'm a child with a heavenly home. My Holy Father has made me His home. And I'm blessed by His blood, and I'm clothed in His love, and someday I'll sing with the angels above. Oh yes, I'm a child of the King. His royal blood now flows in my veins, and I, who was wretched and poor, now can sing. Praise God, Praise God, I'm a child of the King. Oh yes, I'm a child of the King. His royal blood now flows in my veins, and I, who was wretched and poor, now can sing. Praise God, Praise God, I'm a child of the King. Praise God, Praise God, I'm a child of the King. Ayaw na kayo dumako sa history ng Dubai Congregation kung paano nag-umpisa ang banal na gawain ng ating Panginoon sa lugar na ito. At ito ay sasalaysay ng ating tagapanguna, si Brother Art Logan. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Bago po natin marinig yung salita ng Panginoon na inihanda para sa ating mga kaluluwa, bibigyan ko lamang kayo ng maiksing briefing kung paano po nag-umpisa ang gawain ng Panginoon sa lugar ng Dubai. Nag-umpisa po ang gawain ng Panginoon sa lugar ng Dubai noong 1995 sa pinangunahan po ng aming Kuya Lino. At nag-umpisa po sila sa 5 kaluluwa. Ang gawain po ay sa May Hangria. Ginawa yung unang pagsamba nila sa lugar na yun. At may mga kaluluwang tumanggap sa Panginoon. At noong 1998 po ay nag-for good po si Kuya Lino. Umuwi po siya ng Pilipinas. At ang ipinalit sa kanya ng Diyos ay si Brother Jing noong 1998. At noong 1998 na yun ay patuloy po na ang gawain ng Panginoon ay lumalago, may mga kaluluwang tumatanggap sa Panginoon. Kung saan na sila naroon, naway sila nagpatuloy sa ating Panginoon. At noong year 2000, nag-umpisa po ang gawain ng Panginoon sa lugar ng Owan. At sa lugar, nag-umpisa noong year 2000 hanggang 2014 ay nagpapatuloy po ang gawain ng Panginoon sa lugar ng Owan. Nakalima na po kaming labor attaché. Yung una po noong 1995, si Ma'am Ariola. 1998 si Ma'am Ariola, si Atty. Cabe, si Atty. Virginia, hindi ko na po matandaan yung kanyang pangalan. Siya po ay kinuha na ng Diyos, hindi ko lang alam kung anong taon. At yung pang-apat po ay si Ambassador, si Atty. Amil Bahar. At ang pang-5
ay si Del Marcos, nakasalukuyang labor at the same. At sa 5 yan, yung 3 na una na aking nabanggit, every Friday po gumagawa kami. 4 na beses sa isang buwan. Friday. At nung umuwi yung pang-4, isang Friday na lang ibinigay sa amin. At hanggang ngayon, minana ko ni Del Marcos yun, isang Friday lang po kami gumagawa. At yun ay nabago, naging last Friday of the month. Kaya last Saturday. Kaya marami na po kaming kaluluwa na nabahagi ng salita ng Diyos sa lugar ng OWA. Subalit nag-umpisa lamang po kaming magkaroon ng anniversary sa OWA noong 2004. Alam niyo kung saan ginawa yun? Sa aming tahanan. Anong bisita namin? Nilabas namin ang lahat ng mga wards. 60 person, nandun sila sa tahanan namin na ang capacity ay 20 lang. Pero nagkasya po, yung 6 na po. Yun yung ika-13 years anniversary namin. Yung ika-14 years anniversary namin, dinala namin ulit yung mga taga-OWA kung saan maluwag pa noon. Nakukuha namin sila. Sa OWA, doon sa bahay namin. Ilan sila? 50 plus naman po sila noon. Kasama namin yung pwesto ngayon ni Ma'am Jasmine. Kasama namin yung sa, hindi ko alam kung ano yung sa DSWD tayo, officer. Yun. Nung 15th anniversary, kami naman po ang dumayo sa OWA. 15th anniversary. At mula nung doon na namin ginawa from 16th anniversary. 17th anniversary, si Brother Jet, yung kanilang nagsalita dito, siya po yung aming guest speaker. At ang bisita namin, kayo po. At salamat sa Panginoon, 19th anniversary, narito na naman siya. Hindi lang kayo ang bisita, meron pang iba na hindi naging katulad ng yung naging kapalaran. Yan po yung aming 19th anniversary. Marami na po kaluluwa ang lumapit sa Panginoon at ang natatandaan ko, isang kaluluwa ang tumanggap na umuwi ng Pilipinas at siya'y nagpatuloy sa paggawa sa Pilipinas. Siya si Sister Jamie at nabalitaan ko na sa Lebanon na naman siya. Nawa hindi siya mapunta. Kaya napapasalamat ako sa Panginoon na ang mga ministro sa Iglesia ng Diyos hindi binabayaran. Amen. Walang sweldo. Walang allowance. Wala po kami bayad. Luzon, Visayas, Mindanao, walang tinatanggap ang mga ministro. Wala. Sariling bulsa ang kanilang puhunan para maabot yung mga kaluluwa. Alam nyo, kapalat kayo dahil may kalayaan ang mga Pilipinong hindi Muslim na makarinig ng salita. Kaya, yun lamang po yung maiksing briefing na binigyan ko ng storya kung kailan nag-umpisa ang gawain ng Panginoon. At 19 years na po kami. At 19 years anniversary. Siguro aabutin pa ng 10 years anniversary ito, 20 years anniversary hanggang may Dubai. Hanggang may Dubai, merong iglesia ng Diyos. Amen? Kaya, salamat sa Panginoon sa pribileyo na papaglingkuran namin kayo sa pamagitan ng pagbahagi ng salita ng Diyos. Yun lang po aking brief history ng iglesia ng Panginoon. Sabi ko nga, ang aking mga kapatid kanina, wala pong matutulog. Nakita po ninyo yung konting paliwanag ng aking kapatid. Nagpalakpakan pa kayo. Ano? Kaya, palakpakan pa kayo. No? Sa mensala, hindi kanyang ibigay. Walang matutulog. Pag may matutulog, manalaman ako, mahulog kayo sa kuwan. Para magkaroon kayo ng bukol. Kasi laki na, o mas malaki pa sa inyong ulo. Kaya, ihanda nyo yung sarili, just open our hearts. Ayaw natin ang Espiritu Santo ang kumatok. Dahil pag kinatok kayo, siya lang ang tutulong sa inyo para makalapit. Amen. Palangay kayo. Amen.
Muna tayo sa pinakamalagang bahagi ng banal na gawain natin Panginoon sa mga ito. At handa natin kung ano man natin alalahan sa tabi natin. Magpapagabili tayo. Tingnan natin yung panuban ng banal na Espiritu. Lalo natin mahagit kung ano yung ibig parating na ating Panginoon sa atin. At tinatawagan na ating mensahero sa mga ito. Ang ating evangelist na nanggaling pa ng Pilipinas noong nakarang araw lang. At siya po ang gagabitin ng Panginoon sa lipunan ng